Huwag mo na akong hintayin, Winnie. Marami pa akong tatapusin sa office. Go ahead and eat dinner alone, okay? I'm doing this for us, for our future. Boses ni Rodrigo sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng hanging umiihip sa kalsada ng Makati ngayong gabi. Isang kasinungalingan na binalot sa asukal ng pangako. Nakatayo si Winona sa tapat ng naglalakihang salamin ng isang sikat na revolving restaurant. Sa loob ng gusaling iyon, ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, nagbibigay ng gintong kislap sa bawat baso ng mamahaling alak. Sa labas, sa ilalim ng unti-unting pagpatak ng ulan, suot ang isang kupas na bestido na tinahi niya mismo, si Winona ay mistulang isang anino na pilit binubura ng kadiliman. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na binalot sa papel na kulay rosas. Upang mabili ang laman nito, isang gintong Rolex na matagal nang pinapangarap ni Rodrigo, ibinigay ni Winona ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang gintong kwintas na may palawit na sapiro, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa loob ng 5 taon ng paghihikahos, ay naibenta na sa isang pawn shop kaninang hapon. Para kay Winona, ang 5 taon ng pagmamahalan ay higit pa sa halaga ng anumang alahas. Ngunit ang pag-ibig na itinuring niyang banal ay dahan-dahang gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Sa loob ng marangyang silid na yon, nakita niya si Rodrigo. Hindi siya nasa opisina, hindi siya nakalubog sa mga papeles. Nakasuot ang lalaki ng isang pasadyang tuxedo na nagpatingkad sa kanyang kisig. Sa harap niya ay isang babaeng tila nililok mula sa sutla at hiyas, si Isabela Montemayor. Ang bawat galaw ni Rodrigo ay puno ng pag-iingat. Isang pag-iingat na hindi niya kailanman naipakita kay Winona sa loob ng 5 taon. Nakita ni Winona ang dahan-dahang pagluhod ni Rodrigo. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig niya. Mabilis, masakit, at tila mababasag na plaka. I love you, Isabela. You are the only woman who deserves to stand by my side. Ang mga salitang hindi niya naririnig, pero nababasa niya sa bawat kislap ng mata ni Rodrigo habang isinusuot ang isang dambuhalang brilyante sa daliri ng ibang babae. Ang ulan ay nagsimula. Nang bumuhos ng malakas, hinahaluan ng mga luha sa mukha ni Winona na hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Ang lamig ng tubig ay tumatagos sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang sikmura na tila pinipitpit ng isang dambuhalang kamay. Isang malakas na tawanan ang bumalong sa loob ng restaurant nang magpalakpakan ang mga tao. Sa labas, ang kahon ng Rolex ay dahan-dahang nadulas mula sa nanginginig na mga kamay ni Winona. Bumagsak ito sa basang semento. Ang tunog ng pagtama ng kristal ng relo sa matigas na kalsada ay hindi naririnig, ngunit naramdaman ni Winona ang bawat lamat nito sa loob ng kanyang dibdib. 5 taon siyang nagtiis sa hirap. 5 taon siyang kumain ng tuyo para lamang matulungan si Rodrigo sa pag-aaral ng abogasya. 5 taon niyang itinago ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal para lamang mapatunayan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng sakripisyong yon ay naging isang malaking biro. Sa gitna ng kagalakan sa loob, biglang lumingon si Rodrigo sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mga mata, na puno ng ambisyon at tagumpay, ay tila tumagos sa madilim na salamin. Nagtama ang kanilang paningin, ang isang lalaking abot langit ng pangarap at ang isang babaeng itinapon sa putikan ng pagtataksil. Winnie? Narinig niyang sambit ni Rodrigo mula sa kabilang linya ng telepono na hindi pa rin niya naibaba. Sa sandaling iyon, hindi sumigaw si Winona. Hindi niya sinugod ang pinto. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pagkapahiya. Ang hiya na tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin
ay itinapon sa gilid ng kalsada para tapakan ng mga mamahaling sapatos. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay lasa ng bakal at ulan. Rodrigo, look down. Ang tanging naibulong niya sa telepono bago ito tuluyang namatay. Sa loob, napatayo si Rodrigo at lumapit sa salamin. Sa ibaba, sa ilalim ng streetlight, nakita niya ang isang babaeng basa ng ulan, nakatingin sa kanya ng diretso. Ngunit hindi ito ang Winona na kilala niya. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba, ay wala ng kahit anong emosyon. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero na may bitbit na sumpa. Kasabay ng muling pagkidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kalsada. Isang itim na sasakyan na may plakang diplomatiko ang dahan-dahang huminto sa likuran ni Winona. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at binuksan ang payong para sa kanya. Hindi na lumingon si Winona sa relong na basag sa putikan. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat alaala ng 5 taon ay dahan-dahang namamatay. Pinalalitan ng isang apoy na ngayon pa lamang magsisimulang mag-alab. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng kanilang maliit na apartment sa tapat ng Riles ay tila mga martilyo na pumupukpok sa sentido ni Winona. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, hindi binubuksan ng ilaw, hinahayaang balutin ng amoy, ng ginisang bawang at sibuyas ang kanyang buong pagkatao. Ang hapunan na inihanda niya, isang simpleng nilagang baka na pinilit niyang pagkasyahin ang budget, ay unti-unti nang lumalamig sa ibabaw ng hapagkainan. Ang katahimikan ay bumasag ng bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo, dala ang isang aura ng tagumpay na tila hindi nababagay sa masikip at tumutulong kisame ng kanilang bahay. Winnie, bakit ang dilim? You should have turned on the lights. Nakakatakot dito. Para tayong nakatira sa kuweba. Reklamo ni Rodrigo habang itinatapon ang kanyang mamahaling leather briefcase sa sofa na gawa sa lumang kawayan. Binuksan ni Winona ang ilaw. Ang dilaw na liwanag ng bombilya ay naglantad sa kanyang namumugtong mga mata. Ngunit sa ilalim ng gintong liwanag na yon, mas naging malinaw kay Rodrigo ang hitsura ng babaeng 5 taon niyang kasama. Isang babaeng amoy kusina. May bahid ng ulan sa laylayan ng bestido at mukhang pagod na pagod sa buhay. I cooked your favorite. Kain ka na. Maikling tugon ni Winona. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Patag, walang buhay. Umupo si Rodrigo, kumuha ng kutsara, ngunit pagkatapos ng isang subo ay binitiwan niya ito. Winnie, seriously? Nilaga na naman? I told you, I'm a senior associate now. My palate is changing. Hindi na ako sanay sa ganitong pagkain na puro taba at tubig lang. Tinitigan ni Winona ang lalaking nasa harap niya. Ito ang lalaking pinagbentahan niya ng huling alaala ng kanyang ina. Pasensya na. Iyon lang ang kasya sa natirang pera sa allowance na ibinigay mo kaninang umaga. Bumuntong hininga ng malalim si Rodrigo. Isang buntong hininga na puno ng pagkayamot. This is exactly why I'm working so hard, Winnie. Itong kahirapan na to. It's suffocating. I'm doing my best para makaangat tayo pero ikaw, parang wala kang ambisyon. You're stuck in this NGO work, earning peanuts. How can I introduce you to my partners? Sa tingin mo ba, magiging proud ako na sabihing ang girlfriend ko ay isang coordinator na amoy laging igisa? Ang bawat salita ni Rodrigo ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Winona. Ang gaslighting na ito ay hindi na bago, ngunit ngayong gabi, ang bawat kataga ay may kalakip na lason ng pagtataksil na nasaksihan niya kanina. About our future, Rodrigo, panimula ni Winona, tinitimbang ang bawat salita. You said earlier on the phone that you were working late for us. How was the meeting? Hindi man lang kumurap si Rodrigo. It was exhausting. Client from a big bank. Ang hirap nilang i-please, but I think I closed the deal. Why? Do you doubt me now? Ang kanyang boses ay naging matalim.
Isang depensibong mekanismo na laging ginagamit ni Rodrigo upang iparamdam kay Winona na siya ang nagkakamali. Huwag mo akong igaya sa mga lalaki sa telenovela, Winnie. My time is money. Ang pagdududa mo ay insulto sa sakripisyo ko. Tumayo si Rodrigo at hinubad ang kanyang jacket. Iniwan ito sa braso ni Winona. Labhan mo yan bukas. May mahalagang event ako sa opisina. Make sure it smells professional, hindi amoy ulan. Habang naglalakad si Rodrigo patungo sa banyo, naiwan si Winona na hawak ang jacket. Doon, sa malapit na distansya, ang kanyang pang-amoy ay sinalubong ng isang amoy na hindi kailanman magmumula sa isang opisina ng mga abogado. Ang matamis at nakakalunod na bango ng Chanel numero 5, ang pabangong gamit ni Isabela Montemayor kanina sa restaurant. Dahan-dahang kinapkapan ni Winona ang bulsa ng jacket. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa isang matigas at maliit na bagay. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa The Blue Diamond Jewelers. Nakasaad doon ang petsa ngayong araw, ang oras na eksaktong 5 minuto bago siya nakatanggap ng tawag mula kay Rodrigo at ang halaga nakatumbas na ng 10 taong sahod ni Winona sa NGO. Sa ilalim ng resibo, may isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang kulay asul na pilus na kahon. Pagbukas niya, tumambad ang isang bakanteng puwang. Ang puwang kung saan naroon ang singsing na isinuot ni Rodrigo kay Isabela kanina. Sa gitna ng sakit, isang malamig na kaisipan ang gumapang sa isip ni Winona. Hindi lang siya pinagtataksilan, ginagamit siya ni Rodrigo bilang alipin habang ang pinagpapaguran niyang pera ay napupunta sa luho ng iba. Narinig niya ang pagbuhos ng tubig sa banyo, ang tunog ng pagkanta ni Rodrigo na tila wala siyang dinadalang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Winona ay tuluyang naputol. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpakita ng luha. Pinalitan ito ng isang nangiting mapait, isang nangiting hudyat ng simula ng katapusan. Dahan-dahang ibinalik ni Winona ang resibo sa bulsa ng jacket. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at tiningnan ang isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa pinakailalim. Isang numerong hindi niya kailanman tinawagan sa loob ng 5 taon. You want a future with the Queen, Rodrigo? Bulong ni Winona sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kidlat. I'll show you what it's like to lose everything to the woman you thought was nothing. Biglang tumigil ang pagkanta ni Rodrigo sa loob ng banyo. Winnie, may nakita ka ba sa jacket ko? I think I left something there. Ang paghampas ng pinto ng banyo ay naging hudyat ng panganib. Ang sikat ng araw na tumatagos sa butas-butas na bubong ng apartment ay tila mga daliring nanunundot sa sugat ni Winona. Maaga pa lamang ay wala na si Rodrigo, ngunit ang kapalit niya sa loob ng bahay ay ang boses na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng Riles. Ang kanyang ina, si Aling Mercedes. Winnie, huwag mo namang pairalin ang pagiging tamad mo. Utang na loob namin sa mga Montemayor ang posisyon ni Rodrigo ngayon. Sabi ni Aling Mercedes habang tinitingnan ang kanyang sariling mga kuko na bagong pintura. Ang amoy ng acetone ay humahalo sa amoy ng tuyo na niluluto ni Winona. Isang tawag lang ni Isabela. Pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan ng anak ko. Kaya kung hihingi siya ng tulong para sa darating nilang charity gala, wala kang karapatang tumanggi. Pero may trabaho po ako sa NGO, Aling Mercedes. Kailangan ako doon. Mahinahong sagot ni Winona, bagamat ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng sandok. Tumayo si Aling Mercedes at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa dangal ni Winona. Trabaho? Iyong kakarampot na kinikita mo doon? 5 taon ka naming kinalinga dito, Winnie. 5 taon kang pinakain at binihisan ni Rodrigo kahit wala kang maipagmalaki. Ito na ang pagkakataon mong magbayad ng utang na loob. 1 linggo ka lang namang tutulong sa mansyon ng mga Montemayor bilang personal assistant ni Isabela. Huwag kang ma-pride, hindi mo ikamamatay ang humawak ng basahan.
Ang salitang pagbabayad ay umalingaw sa isip ni Winona. Sa loob ng mansyon ng mga Montemayor, ang hangin ay amoy mamahaling kandila at bulaklak. Ngunit para kay Winona, ito ay amoy ng isang kulungan. Linisin mo ang bawat sulok ng library, Winnie. Ayaw ni Isabela ng kahit ikatiting na alikabok sa kanyang mga koleksyon. Utos ng head mozo habang iniabot sa kanya ang isang timba ng tubig na may halong matapang na kemikal. Habang nakaluhod si Winona sa malamig na marmol na sahig, nararamdaman niya ang pangangalirang ng kanyang mga palad. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagbura sa kanyang sariling pagkatao. Doon niya nakita si Isabela na pumasok, suot ang isang puting robe na gawa sa sutla. May hawak na baso ng red wine. "Oh, look who's here!" The loyal girlfriend. Nakakalokong bati ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang haplos ng pilus na may nakatagong karayom. "Rodrigo told me you're very good at domestic things. Sayang naman kung sa maliit na apartment lang nagagamit ang talent mo." Hindi sumagot si Winona. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, ang kanyang buhok ay basa na ng pawis at nakadikit sa kanyang leeg. Alam mo, Winnie, may mga tao talagang ipinanganak para pagsilbihan ang iba. Parang itong wine na to, sabi ni Isabela habang tinitingnan ang madilim na likido sa kanyang baso. Minsan, kailangang itapon para mapalitan ng mas bago. Sadyang itinagilid ni Isabela ang kanyang kamay. Ang malamig at malagkit na red wine ay bumuhos mula sa baso, tumulo sa buhok ni Winona, dumaloy sa kanyang batok, at tuluyang nantsahan ang kanyang lumang t-shirt. Ang malakas na amoy ng fermented na ubas ay tila sumasakal sa hininga ni Winona. Hindi gumalaw si Winona. Ang lamig ng alak sa kanyang balat ay tila naging yelo na nagpatigas sa kanyang kalooban. Nakita niya ang sariling refleksyon sa basang marmol, isang babaeng nakaluhod, dinudumihan, at pinagtatawanan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong lakas na nagsisimulang gumising. "Oops, my bad, my hand slipped," tawa ni Isabela bago tumalikod at naglakad patungo sa balcony para sagutin ang kanyang telepono. Dahan-dahang tumayo si Winona. Bitbit ang basahan na ngayon ay kulay ube na dahil sa alak. Lalakad na sana siya palabas nang marinig niya ang seryosong tono ng boses ni Isabela sa kabilang linya. "Don't worry, Dad. The bank won't suspect anything. Gagamitin natin ang pangalan ng babaeng iyon, yung girlfriend ni Rodrigo. I already have her identification papers from Rodrigo's files. Siya ang lalabas na kumuha ng loan para sa mga ghost projects natin. Pagkatapos ng pirmahan sa Friday, wala na tayong kinalaman doon. Let her rot in jail for our debts." Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng library. Ang panginginig ng mga kamay ni Winona ay hindi na dahil sa lamig ng alak, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Hindi lang nila siya ninanakawan ng pag-ibig, kundi balak din nilang ipanakaw sa kanya ang kanyang kalayaan. Bumalik si Isabela sa loob, ngunit hindi niya napansin si Winona na nakatago sa likod ng malaking bookshelf. Hawak ang kanyang sariling telepono na kanina pa palang nakarecord. "Tapos ka na ba? Layas na. Amoy basura ka na." Pagtataboy ni Isabela habang hindi tumitingin sa kanya. Lumusot si Winona sa gilid, ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing lakas ng tambol. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na langit, tiningnan niya ang record sa kanyang phone. Ang bitag ay nakahanda na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Winona ang mahuhulog sa hukay. Sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na liwanag ng fluorescent lamp sa opisina ng NGO, ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Winona ay tila nagiging mas mabigat. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng kape na kanina pa lumamig. Habang ang buong Maynila ay natutulog na, si Winona ay gising na gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pangalan at lagda na tila mga anino ng kamatayan.
Natagpuan niya ang hinahanap niya. Ang Coastal Redevelopment Project, isang proyektong magpapaalis sa libu-libong mangingisda sa Cavite para palitan ng mga luxury resort. At sa ilalim ng legal opinion na nagpapatibay sa proyektong ito, naroon ang pamilyar na lagda. Attorney Rodrigo Pineda. Hindi lang pala siya pinagtaksilan sa pag-ibig. Pinagtaksilan din ni Rodrigo ang lahat ng ipinaglalaban ni Winona. Habang si Winona ay nagpapagal sa ilalim ng init ng araw para protektahan ang mga mahihirap, si Rodrigo ay gumagamit ng kanyang talino sa batas para lalong ibaon ang mga ito sa putikan. Lahat para sa komisyon mula sa mga Montemayor. Hindi ka pa rin ba uuwi, Winona? Gabi na. Ang baritono at mahinahong boses na yon ay nagpabalik kay Winona sa realidad, si Gabriel Santos. Nakatayo ito sa may pintuan, bit-bit ang isang baso ng mainit na salabat. Ang amoy ng luya at pulot ay dahan-dahang pumatay sa amoy ng alikabok sa silid. Hindi sumagot si Winona, sa halip ay mabilis niyang itinago ang mga folder sa ilalim ng kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumapit si Gabriel at ipinatong ang baso sa mesa ni Winona. Uminom ka muna. Namumutla ka na naman. You've been working twice as hard lately, pero parang mas lalo kang nawawala. Tiningnan ni Winona ang baso ng salabat. Ang init nito ay tumagos sa kanyang mga daliri. Isang sensasyon na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Rodrigo. Sa loob ng 5 taon, si Rodrigo ay laging humihingi, laging umaasa sa kanyang serbisyo. Ngunit si Gabriel ay laging naroon para magbigay ng walang hinihinging kapalit. Salamat, Gabriel, mahinang sabi ni Winona. Medyo marami lang inaayos para sa kaso ng mga mangingisda. Alam ko, tugon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na tila nababasa ang bawat lihim sa puso ni Winona. Pero huwag mong kalimutang huminga. Some battles aren't won by force, but by patience. Kung kailangan mo ng kasama sa paghukay ng katotohanan, nandito lang ako. Bago pa makasagot si Winona, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga yabag na mabilis at mabigat ay umaling-awngaw sa pasilyo, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pumasok si Rodrigo. Ang kanyang tuksido ay bahagyang gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay agad na bumalot sa silid, na tila isang laso na sumisira sa kapayapaan na hatid ni Gabriel. So dito ka lang pala nagtatago? Singal ni Rodrigo. Hindi man lang tiningnan si Gabriel na tila ba ito ay isang hangin lang. Sinabi ng nanay ko na wala ka sa bahay. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? May tinatapos lang ako sa trabaho, Rodrigo. Malamig na sagot ni Winona habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit si Rodrigo at hinablot ang bag ni Winona na nasa ibabaw ng mesa. Trabaho? O baka naman nakikipaglandian ka na sa kasama mo dito? Tumingin siya ng may panghahamak kay Gabriel. Isang hamak na public lawyer? Winona, I expected better from you. Attorney Pineda, I think you should leave. This is a private office. Mahinahong sabi ni Gabriel, ngunit ang kanyang boses ay may diing hindi matatawaran. Huwag mo akong utusan sa harap ng girlfriend ko. Sigaw ni Rodrigo. Sa gitna ng kanyang pagwawala, nalaglag ang bag ni Winona sa sahig. Ang mga folder na kanina lang ay itinago ni Winona ay kumalat sa sahig. Mga dokumentong may kinalaman sa Coastal Project at ang mga ilegal na transaksyon ng mga Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo nang makita ang sarili niyang pangalan sa mga papeles na nakalantad. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katahimikan. Dahan-dahang yumuko si Rodrigo at pinulot ang isa sa mga folder. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tumingin siya kay Winona. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkukunwari na dahan-dahang natitibag. Ano to, Winnie?
Bakit mo to hawak? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na banta. Are you spying on me now? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ba ang igaganti mo? I'm just doing my job, Rodrigo. Protecting the people you're trying to destroy. Matapang na sagot ni Winona, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rodrigo. You think you can stop me? You're just a coordinator of a dying NGO. One word from me, and this whole office will be closed by tomorrow. Lumapit si Rodrigo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Winona. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Give me all the copies, Winnie. Don't make me do something we'll both regret. Bago pa makakilos si Gabriel, isang tunog ng paparating na sasakyan sa labas ang kumuha ng atensyon nila. Ang liwanag ng headlights ay tumama sa bintana. Nagpapakita ng isang itim na SUV na may plaka ng pamilya Montemayor. Isabella is waiting for me, sabi ni Rodrigo habang pilit na kinukuha ang lahat ng folder. I'll deal with you at home. And don't ever think of using these against me. I know where your father's grave is, Winona. Don't make me desecrate even that. Nang makaalis si Rodrigo, naiwan si Winona na nanginginig sa gitna ng silid. Ang sakit sa kanyang braso ay wala kumpara sa sakit ng banta ni Rodrigo sa kanyang yumaong ina at ama. Winona. Tawag ni Gabriel. Susubukan sana nitong hawakan ang balikat niya para pakalmahin siya. I need to go, Gabriel, sabi ni Winona. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyon na wala nang balikan. He thinks he has already won. He has no idea who he's messing with. Ang bawat hakbang ni Winona pabalik sa kanilang apartment ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng basang lupa at estero ay humahalo sa malansang amoy ng kanyang sariling takot. Pagpasok niya, hindi ang katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi ang malakas na pag-uusap ni Rodrigo at Aling Mercedes. Nakatayo si Rodrigo sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng brandy. Wala na ang galit na nakita ni Winona sa opisina kanina. Ang pinalit niya ay isang mukha ng matinding pagkadismaya at awa. Isang maskara na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Winnie, salamat at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng nanay, mahinahong sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay parang haplos ng sutla na may nakatagong lason. Ano to, Rodrigo? Bakit nandito si Aling Mercedes sa ganitong oras? Tanong ni Winona, habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang duplicate ng mga dokumento. Lumapit si Aling Mercedes, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Winnie, anak, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. 5 taon ka naming itinuring na pamilya. Pero bakit mo ginagawa to kay Rodrigo? Bakit mo siya sinusubukang sirain? Ako? Ako pa ang naninira? Halos mabulunan si Winona sa tindi ng ironya. Rodrigo, alam ko ang ginagawa niyo ni Isabella. Alam ko ang Coastal Project. Alam ko ang balak niyong gamitin ang pangalan ko sa mga utang niyo. Binitawan ni Rodrigo ang kanyang baso sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay tila isang hatol. Winnie, look at yourself. You're trembling. You're paranoid. Iyan ba ang epekto sa'yo ng pagtatrabaho sa NGO na yan? O baka naman, iyan ang itinatanim sa isip mo ni Gabriel? Naglabas si Rodrigo ng ilang piraso ng litrato mula sa kanyang bulsa at itinapon ang mga ito sa sahig. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita ni Winona ang kanyang sarili kasama si Gabriel sa opisina kanina. Ang pag-abot ng salabat, ang paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Ang mga anggulo ng kuha ay sadyang ginawa para magmukhang may malalim silang ugnayan. Nagpapakahirap ako para sa kinabukasan natin, Winnie. Patuloy ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Tinitiis ko ang lahat ng pressure sa law firm. Tinitiis ko ang ugali ni Isabella para lang makakuha ng mga kliyente
Tapos malalaman ko na nakikipagkita ka sa ibang lalaki sa gabi. At ngayon, gagawa ka ng mga pekeng dokumento para baligtarin ako? Hindi peke ang mga yon. Rodrigo, nakita ko ang pirma mo. Sigaw ni Winona. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Pirma? Winnie, kahit sinong bata ay kayang gayahin ang pirma ko. Mabilis na sagot ni Rodrigo. Lumapit siya kay Winona at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Listen to me. You're sick. Ang pagod mo sa trabaho ay nagiging guni-guni na. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mo kailangang bayaran ng selos o hinala. I love you, that's why I'm worried about your mental state. Anak, kailangan mo ng pahinga. Singit ni Aling Mercedes. Ang kanyang boses ay punong-puno ng mapanlinlang na lambing. Huwag kang mag-alala. Kinausap na ni Rodrigo ang boss mo sa NGO. Sinabi niya ang totoo, na hindi ka na magaling, na kailangan mo ng medical leave. Mas mabuti nang dito ka lang sa bahay para mabantayan kita. Nanlamig ang buong katawan ni Winona. Anong sinabi niyo? Kinausap niyo ang boss ko? It's for your own good, Winnie, sabi ni Rodrigo habang dahan-dahang kinukuha ang bag mula sa mga kamay ni Winona. Sa pagkakataong ito, hindi lumaban si Winona. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na naririnig ang bawat salita ng gaslighting ni Rodrigo. I already deleted the files on your office computer. Ayaw kong kumalat ang mga amaling akala mo at mapahiya ka sa mga kasamahan mo. I save you from your own mistakes again. Tumalikod si Rodrigo at kinuha ang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa harap ni Winona, sinilaban niya ang mga litrato at ang ilang pahina ng dokumentong nakuha niya mula sa bag nito. Ang amoy ng nasusunog na papel at chemical ay pumuno sa maliit na sala. Ang bawat abo na nalalaglag sa sahig ay tila mga piraso ng buhay ni Winona na dahan-dahang naglalaho. Mula ngayon, wala ka nang kailangang isipin kundi ang magpakabait dito sa bahay, sabi ni Rodrigo habang ang apoy ay sumasalamin sa kanyang malamig na mga mata. Don't try to contact Gabriel or anyone else. People will only think you're losing your mind. And who would they believe? A successful lawyer or a woman who's having a nervous breakdown? Hinila ni Aling Mercedes si Winona patungo sa kwarto. Halika na, anak. Matulog ka na. Bukas paggising mo ayos na ang lahat. Kalimutan mo na ang mga kasinungalingang nakita mo. Nang isara ni Rodrigo ang pinto ng kwarto mula sa labas, narinig ni Winona ang tunog ng susi na umiikot sa kandado. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Napasandal si Winona sa pinto, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ngunit sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang medyas. Ang maliit na USB drive na inilipat niya doon bago pa siya pumasok ng bahay. Hindi alam ni Rodrigo na ang babaeng inaakala niyang baliw ay ang babaeng magsisilbing hukay ng kanyang sariling ambisyon. Ang sikat ng araw sa loob ng opisina ng NGO ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na pagtatanghal ng kahihiyan. Ang amoy ng murang kape at lumang aircon ay biglang napalitan ng isang napanunot na bango ng mamahaling French perfume nang bumukas ang pinto ng marahas. Si Isabela Montemayor ay pumasok na parang isang reyna, suot ang isang matingkad na pulang dress na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Sa likuran niya, nakasunod si Rodrigo na may suot na maskara ng pagkabalisa at kunwaring awa. Ang lahat ng empleyado ay natigilan. Ang tunog ng mga keyboard ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. So, ito ang babaeng hindi matanggap na itapon na siya sa basurahan? Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw, matalim at puno ng pangungutya. Lumapit si Winona. Pilit na pinatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Isabela, wala kang karapatang pumasok dito at manggulo. Hindi natapos ni Winona ang kanyang sasabihin.
Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang init ng palad ni Isabela ay tila apoy na nag-iwan ng pulang marka sa balat ni Winona. Ang sakit ay hindi lamang sa pisngi, kundi tumagos sa kanyang puso. Isang matinding hiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. How dare you? Sinusundan mo ang fiancé ko. Pinapadalhan mo siya ng mga pekeng dokumento para lang guluhin ang relasyon namin. Sigaw ni Isabela habang itinuturo ang mukha ni Winona. You're a psycho, Winona. Isang desperadang coordinator na walang ibang alam, kundi mang-agaw ng hindi sa kanya. Tumingin si Winona kay Rodrigo, umaasa sa kahit katiting na katotohanan. Rodrigo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Ngunit si Rodrigo ay humakbang paatras. Iniwas ang kanyang tingin. Winnie, please. Stop this obsession. I loved you once, but this? Ang paninira mo sa pamilya Montemayor ay sobra na. Get some help for your own sake. Isang hamak na empleyado ka lang dito. Huwag mong pangaraping abutin ang mga taong hindi mo kailanman mapapantayan. You should stay in the shadows where you belong. Ang mga salita ni Rodrigo ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Isabela. Kasabay nito, lumabas ang kanilang boss mula sa opisina. Ang mukha ay puno ng takot sa iskandalong hatid ng mga makapangyarihang Montemayor. Winona, I'm sorry. We can't have this kind of drama here. You're fired. Pakikuha na ang mga gamit mo at umalis ka na. Sabi ng boss na hindi man lang makatingin sa mga mata ni Winona. Habang naglalakad si Winona, palabas bitbit ang isang maliit na box ng kanyang mga gamit. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao na nakatusok sa kanyang likuran. Awa, pangungutya, at paghatol. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha, habang ang sasakyan ni na Rodrigo at Isabela ay mabilis na humarurot palayo. Sinasadyang talsikan siya ng maruming tubig mula sa kalsada. Nakatayo si Winona sa ilalim ng waiting shed, basang-basa, nilalamig, at walang kahit anong natitira. Ang kanyang 5 taon na sakripisyo ay nagtapos sa isang basang box at isang pusong durog-durog. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang huling desisyon. Pinindot niya ang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang 3 ring ay tila tumagal ng 1 dekada. Hello? Isang malalim, makapangyarihan, at pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pangungulila at awtoridad. Papa, ang tanging naibulong ni Winona. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay lasa ng pait at pagsisisi. Papa, pagod na ako. Ayoko na. Sunduin mo na ako. Winnie, anak, nasaan ka? Ang boses ni Don Hilario Salvatierra ay biglang naging alerto. Ang galit sa sino mang nanakit sa kanyang anak ay ramdam na agad kahit sa telepono. Stay where you are. Don't move. Dadating ako. 10 minuto ang lumipas. Ang katahimikan ng kalsada ay biglang nabasag ng isang malakas at ritmo na paghampas ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw ng marahas at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingala sa langit. 2 itim na helicopter na may gintong tatak ng Salvatierra Shipping Lines ang dahan-dahang bumababa mula sa makulimlim na ulap. Ang liwanag ng kanilang mga searchlight ay tumama ng diretso sa kinaroroonan ni Winona. Ginagawa siyang sentro ng isang makinang na entablado sa gitna ng kadiliman. Eksaktong oras na dumaan muli ang sasakyan ni na Rodrigo at Isabela. Dahil sa traffic, napahinto sila. Ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa salamin ng kotse, puno ng pagtataka at takot. Mula sa helicopter, bumaba si Don Hilario Salvatierra. Suot ang kanyang itim na trench coat. Ang bawat hakbang ay nagpapakita ng yaman na kayang bumili ng buong lungsod. Lumapit siya kay Winona. Hinubad ang kanyang mamahaling coat at ibinalot ito
sa nanginginig na balikat ng kanyang anak. "You're home now, my princess." Bulong ni Don Hilario, sapat na para marinig ng hangin. Tumingin si Winona sa sasakyan ni na Rodrigo na hindi kalayuan. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang mukha ni Rodrigo na unti-unting namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang ang babaeng binalahura niya ay ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Hindi na lumingon si Winona. Pumasok siya sa loob ng helicopter. Ang bawat yabag niya ay hudyat ng pagkamatay ng mahinang si Winona at ang pagsilang ng isang reynang handang maningil. Ang pintuan ay sumara at ang tanging naiwan sa kalsada ay ang basang box ng kanyang mga gamit. Isang labi ng nakaraang hinding-hindi na niya babalikan. Ang bawat metrong pagtaas ng helicopter mula sa basang kalsada ng Maynila ay tila pagpunit sa huling hibla ng koneksyon ni Winona sa kanyang nakaraan. Sa loob ng marangyang cabin, ang ingay ng paligid ay biglang napalitan ng isang maharlikang katahimikan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na bango ng sandalwood ay dahan-dahang pumatay sa amoy ng ulan at lansa ng estero na kumapit sa kanyang balat. Tahimik na iniabot ni Don Hilario ang isang baso ng mainit na tsokolate sa kanyang anak. Ang init ng porselana sa mga palad ni Winona ay tila isang mitya na nagpaliyab sa isang apoy na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang pagtitimpi. "I warned you, Winona. Ang mga lobo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang reyna." Ang boses ng kanyang ama ay malalim. Bawat salita ay may bigat ng isang hari na handang magdeklara ng giyera. "Mali ako, Papa. I thought love was enough to bridge the gap. I thought sincerity could change a man like Rodrigo." Tugon ni Winona. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Ito ay kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. "But they didn't just break my heart. They tried to steal my dignity. They tried to use my name to cover their sins." Habang nasa himpapawid, tiningnan ni Winona ang maliit na USB drive na kanina pa niya hawak. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni na Rodrigo at ng pamilya Montemayor. Samantala, sa ibaba, sa loob ng kanilang sasakyan, ang katahimikan ni na Rodrigo at Isabela ay kasing bigat ng isang kabaong. Ang mukha ni Rodrigo ay wala ng bakas ng kulay. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig nang hindi mapigilan. "Salvatierra," ang tanging naibulong ni Rodrigo. "Impossible. Winona is just an orphan. She's just a coordinator. Paanong naging anak siya ng pinakamayamang shipping tycoon sa bansa?" "Shut up, Rodrigo. You told me she was nobody." Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Ang kanyang utak ay mabilis na nagkalkula. Kung si Winona ay isang Salvatierra, ang lahat ng ginawa nilang panggigipit, ang sampal na ibinigay niya kanina, at ang mga illegal na loan na ipinangalan nila dito ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang sentensya ng kamatayan para sa kanilang pamilya. Pagdating sa mansyon ng mga Salvatierra, sinalubong si Winona ng isang hukbo ng mga kasambahay. Ang bawat yukod nila ay tila nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Pumasok siya sa kanyang silid. Isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ni Rodrigo. At dahan-dahang humarap sa dambuhalang salamin. Hinubad niya ang basang bestido, ang huling alaala ng kanyang pagiging Winnie. Isinuot niya ang isang silk robe na gawa sa pinakamahusay na sutla mula sa Italia. Ang haplos nito sa kanyang balat ay tila isang gamot sa mga sugat na idinulot ng mga insulto ni Isabela. "The gala is next week, right, Papa?" Tanong ni Winona nang pumasok ang kanyang ama sa silid. "Yes, the National Port Development Gala. The Montemayors are desperate to win the bidding. They think it's their last chance to save their failing bank." Sagot ni Don Hilario. Tumingin si Winona sa kanyang sariling refleksyon. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba
Kay Rodrigo ay pinalitan ng isang matalas at nakatutuok na talino. Then let them hope, Papa. Let them dream of success. I want them to be at the highest peak of their ambition bago ko hatakin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang plano mo, anak? Kinuha ni Winona ang isang gunting sa ibabaw ng kanyang vanity table. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala na tuluyan ng naputol. I will not just ruin them, Papa. I will make them watch as I take back everything they think they own, especially the man who thought I was a shadow he could just step on. Hinawakan ni Winona ang telepono at tinawagan ng isang numero. Gabriel? It's Winona. I need the best lawyer in the country. And I know it's you. Let's start the filing. We're going to war. Ang bawat umaga sa loob ng mansyon ng mga Salvatierra ay nagsisimula sa amoy ng sariwang bulaklak at bagong papahid na mamahaling langis sa balat. Ngunit para kay Winona, ang bawat haplos ng karangyaan ay nagpapaalala sa kanya ng gaspang ng basahan na hinawakan niya sa bahay ng mga Montemayor. Ang kanyang bagong gupit na buhok, na hanggang balikat na lamang, ay nagbibigay sa kanyang mukha ng isang talim na hindi kailanman nakita ni Rodrigo. Ang talim ng isang babaeng wala nang balak magpaapi. Nakatayo si Winona sa harap ng dambuhalang bintana ng kanyang bagong opisina sa Salvatierra Shipping Tower. Ang tanawin ng buong Maynila mula sa itaas ay tila isang chessboard kung saan siya na ang may hawak ng reyna. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng amoy ng pamilyar na kape at peppermint. Pumasok si Gabriel. Suot ang isang simpleng barong. Bit-bit ang isang makapal na folder. Huminto siya sandali. Tila nahihirapang paniwalaan na ang babaeng madalas niyang makitang pagod at may bahid ng tinta sa kamay sa NGO ay ang parehong babaeng nagliliwanag sa harap niya ngayon. I expected you to be different, Winona. But not this, Regal. Bungad ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at respeto. Attorney Santos, thank you for coming. Inaasahan ko na hindi nagbago ang paninindigan mo kahit nalaman mong anak ako ng taong madalas mong makabangga sa korte. Seryosong sagot ni Winona habang pinauupo ang lalaki. Ang hustisya ay walang kinikilingang apelyido, Winona. Inimbestigahan ko na ang USB drive na ibinigay mo. Ang Coastal Redevelopment Project ay hindi lang basta panggigipit sa mga mangingisda. It's a massive money laundering scheme. Ginamit ni Rodrigo ang pirma mo para sa mga shell companies na pagmamay-ari ng mga Montemayor. If this pushes through, ikaw ang haharap sa kasong plunder habang sila ay nasa ibang bansa na. Ang pagpintig ng ugat sa leeg ni Winona ay hudyat ng kanyang nag-aapoy na galit. Then we don't just stop the project, Gabriel. We destroy the architect. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng affidavit. We will file it on the night of the gala. Habang nag-uusap sila, ang pag-vibrate ng telepono ni Winona sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang nakakarinding tunog sa gitna ng katahimikan. Isang hindi kilalang numero. Ngunit kabisado ni Winona ang bawat digit nito. Sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Winnie? Winnie, please answer me. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng panginginig, malayo sa mayabang na tono nito noong nakaraang linggo. I'm sorry, Winnie. Pinilit lang ako ni Isabella. You know I love you, right? I didn't know. Bakit hindi mo sinabi? We can talk this out. Huwag mong bawiin ang credit line ng bangko ng mga Montemayor. Libo-libong tao ang mawawalan ng trabaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Rodrigo, kailan ka pa nag-alala sa libo-libong tao? Noong pinirmahan mo ang pagpapaalis sa mga mangingisda, naisip mo ba ang mga anak nila? Winnie, listen to me. We can start over. I'll leave Isabella. I'll tell everyone the truth. Ang katotohanan ay malalaman nila, Rodrigo.
Pero hindi galing sa bibig mong puno ng kasinungalingan. Malamig na tugon ni Winona. And don't call me Winnie. That woman died in the rain. This is Winona Salvatierra speaking. See you at the gala, attorney. Ibinaba ni Winona ang telepono at tumingin kay Gabriel. They're desperate. Rodrigo is trying to use the utang na loob card again, as if 5 years of my life weren't enough to pay for his ambition. Desperate people are dangerous, Winona. Sigurado ka bang gusto mong humarap sa kanila sa gala? Pag-aalala ni Gabriel. Huminga ng malalim si Winona. Ang amoy ng peppermint mula sa tiyan ni Gabriel ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi lang ako haharap, Gabriel. Ipakikita ko sa kanila kung ano ang itsura ng karma na nakasuot ng gown at brilyante. I want to see the exact moment the floor crumbles beneath their feet. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang isang imbitasyon sa gala na kulay ginto. Gamit ang isang mamahaling fountain pen, isinulat niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga tagapagsalita. Ang bawat titik ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya Montemayor at ng lalaking nag-akalang ang kanyang katahimikan ay tanda ng kahinaan. Ang gabi, bago ang Engranding National Port Development Gala, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Salvatierra, ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa maliit at madilim na apartment ni Rodrigo, ang hangin ay puno ng amoy ng alak at malapot na takot. Nakatitig si Rodrigo sa harap ng salamin. Sinusubukang ayusin ang kanyang kurbata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging mukha ni Winona. Ang Winona na binalahuran niya. Ang Winona na inakala niyang isang basahan lamang. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng kwarto ay tila sumasakal sa kanya. Isang matinding kaibahan sa amoy ng tagumpay na inaasahan niya noong nakaraang buwan. Rodrigo, ano ba? Bilisan mo. We need to look perfect tonight. Sigaw ni Isabela mula sa labas. Pumasok si Isabela sa kwarto. Suot ang isang gintong gown na tila pilit na itinatago ang katotohanang ang kanilang bangko ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng tensyon. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay hindi sapat para pagtakpan ang amoy ng pawis na dulot ng kaba. Perfect? Isabela, nakita mo ba ang balita? Ang Salvatierra Shipping ay kinuha na ang lahat ng utang ng bangko nyo. We are walking into a lion's den tonight. Singal ni Rodrigo, ang kanyang boses ay garalgal. Then we fight. Isang emosyonal na babae lang si Winona. If we can just talk to her, if you can just use your charm, baka maawa siya. 5 taon mo siyang pinaikot sa mga palad mo, Rodrigo. Gawin mo ulit ngayon. Ang sagot ni Isabela, ang kanyang mga kuko, ay mahigpit na nakabaon sa braso ni Rodrigo. Isang desperadong pagkapit sa natitirang pag-asa. Samantala, sa loob ng kanyang walk-in closet, na kasing laki ng isang bahay, nakatayo si Winona sa harap ng isang mannequin. Nakasampay doon ang isang dugong pula na gown na gawa sa mabigat na pelus, velvet. Ang bawat tahi nito ay tila isang baluti na handang humarap sa anumang bala. Pumasok si Don Hilario, may hawak na isang maliit na velvet box. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Sa loob ng kahon ay ang gintong kwintas na may palawit na sapiro, ang alahas ng kanyang ina na ibinenta niya sa pawn shop para mabili ang relo ni Rodrigo. Papa, paano? Pabulong na tanong ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa malamig na bato ng sapiro. Walang anumang bagay na pagmamay-ari mo ang mananatili sa kamay ng iba, Winona. Pinahanap ko ang lahat ng tinanggal sa'yo, sabi ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tonight, you wear this not as a sacrifice, but as a symbol of your victory. Ang sapiro ay hindi nababasag, gaya ng iyong dangal. Isinuot ni Winona ang kwintas. Ang lamig ng ginto sa kanyang leeg ay tila nagbigay ng huling selyo
sa kanyang pagkatao. Wala na ang Winnie na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang nasa harap ng salamin ay si Winona Salvatierra, ang babaeng sisira sa ilusyon ng mga mapagsamantala. Dumating si Gabriel sa mansyon, suot ang isang itim na tuxedo na nagbigay sa kanya ng aura ng isang kagalang-galang na katuwang. Inabot niya kay Winona ang huling legal na dokumento. Ang warrant of arrest ay handa na, Winona. Isang hudyat mo lang, pagkatapos ng iyong speech ang mga pulis ay gagalaw. Seryosong sabi ni Gabriel. Ang kanyang amoy na peppermint at kape ay muling nagdala ng kalmado sa gitna ng bagyo sa isip ni Winona. Hindi ko lang sila gustong ikulong, Gabriel, sabi ni Winona habang tinitingnan ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga labi ay pinahiran ng kulay dugong lipstick. I want them to feel the hiya, shame, in front of the world. I want them to realize that the person they trampled on is the very person holding their oxygen. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang kanyang clutch bag. Sa loob nito, bukod sa kanyang telepono, ay ang sirang kristal ng Rolex na pinulot niya sa putikan nung gabing iyon sa Makati. Isang paalala ng sakit na naging mitya ng kanyang lakas. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Don Hilario. Handa na, Papa, sagot ni Winona. Let the gala begin. It's time for the crown to step out of the shadows. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanilang limousine ay tila isang malakas na hatol na umalingaw-ngaw sa gabi. Ang biyahe patungo sa hotel ay puno ng katahimikan. Isang katahimikan na may dalang babala ng paparating na dilubyo. Ang bawat hakbang sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila pagtapak sa isang masaselang kristal. Ang bango ng mga sariwang liryo at ang amoy ng mamahaling champagne ay bumabalot sa silid, kung saan ang bawat tawa ng mga elitista ay tila isang musika ng kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang tensyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Nakatayo si Rodrigo sa isang sulok, mahigpit ang hawak sa kanyang baso ng alak. Ang bawat lunok niya ay lasa ng apdo. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa paghahanap sa pintuan, habang sa tabi niya ay pilit na nagpapanggap si Isabela na maayos ang lahat. Kahit na ang kanyang gintong gown ay basa na ng malamig na pawis mula sa kanyang likuran. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang lahat ng usapan ay naputol. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Pumasok si Winona Salvatierra. Suot ang kanyang dugong pula na gown. Ang bawat galaw niya ay naglalabas ng isang aura na kayang magpaluhod sa sinuman. Ang sapiro sa kanyang leeg ay kumikislap, tila mga matang nagbabantay sa bawat kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Kasama niya si Don Hilario at si Gabriel na ang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Nanigas si Rodrigo. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Ang pulang alak ay tumapon sa kanyang sapatos, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ngunit hindi niya iyon napansin. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng dati ay pinakain niya ng tuyo at nilaga. Ang babaeng tinawag niyang amoy igisa, na ngayon ay ang sentro ng buong mundo. Winnie? Pabulong na sambit ni Rodrigo. Hindi siya narinig ni Winona, o sadyang hindi siya kinilala. Naglakad si Winona patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan. Ladies and gentlemen, ang boses ng announcer ay malingaw-ngaw. Let us welcome the new chairperson of Salvatierra Shipping Lines, Miss Winona Salvatierra. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit para kay Rodrigo at Isabela, ang bawat tunog ng palakpak ay tila isang sampal sa kanilang mukha. Umakyat si Winona sa entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanya, nagbibigay ng isang banal na kislap sa kanyang bagong gupit na buhok. Tumingin siya sa madla at ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa kinaroroonan ni Rodrigo. Good evening, simula ni Winona. Ang kanyang boses sa mikropono ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing lamig ng bakal. Tonight is not just about development,
It is about accountability. Tonight, I am here to fulfill a promise, not a promise of love, but a promise of truth. Sa gitna ng kanyang speech, kinuha ni Winona ang isang remote control. Ang dambuhalang screen sa likuran niya ay bumukas. Hindi mga plano ng ports ang lumabas, kundi ang mga dokumento mula sa USB drive, ang mga illegal na transaksyon ng Montemayor Bank, at ang mga huwad na dokumentong may pirma ni Winona na ginawa ni Rodrigo. Ang bulong-bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na hiyaw ng gulat. Ang hiya, kahihiyan, ay tila isang malapot na usok na bumalot sa pamilya Montemayor. You're lying! Sigaw ni Isabela mula sa ibaba. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Gawa-gawa lang yan. Rodrigo, do something! Ngunit hindi makagalaw si Rodrigo. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Nakita niya si Gabriel na humahakbang patungo sa kanila. Kasunod ang ilang lalaking naka-uniforme ng pulis. Attorney Rodrigo Pineda and Miss Isabela Montemayor. Ang boses ni Gabriel ay malamig at formal. You are under arrest for multiple counts of falsification of public documents, money laundering, and plunder. You have the right to remain silent. Winnie, listen to me. I did it for us. Sigaw ni Rodrigo habang hinahawakan siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon, isang huling pagtatangka ng gaslighting. Winnie, please. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Mahal kita. Huminto si Winona sa gilid ng entablado. Tiningnan niya si Rodrigo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang malalim na pagkahabag. Pagkahabag sa isang taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa isang koronang gawa sa buhangin. Dahan-dahang binuksan ni Winona ang kanyang clutch bag at inilabas ang sirang Rolex. Itinapon niya ito sa paanan ni Rodrigo. The time you stole from me is worth more than this gold, Rodrigo. Sabi ni Winona, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para manakit. At ang katotohanan ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para matakot. Habang hinihila si Rodrigo at Isabela palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, ang kanilang mga pagsigaw ay unti-unting lumabo, pinalitan ng muling pagtugtog ng orkestra. Ang kahihiyan ay ganap na. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala sa buong bansa. Naiwan si Winona sa gitna ng entablado. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng mga liryo ay tila naging mas matamis. Tumingin siya kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa ibaba ng hagdan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ngumiti si Winona. Isang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay malaya na. Ang bawat sandali sa loob ng selda ay tila isang walang katapusang parusa ng katahimikan at pagsisisi. Ang amoy ng kalawang at matapang na chlorine ay dahan-dahang pumapatay sa alaala ni Rodrigo tungkol sa kanyang mga pangarap na maging isang tanyag na abogado. Nakaupo siya sa isang malamig na semento, nakatingin sa kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga mamahaling fountain pen, ngunit ngayon ay nanginginig sa takot at gutom. Sa kabilang selda, naririnig niya ang mga hikbi ni Isabela. Ngunit ang mga hikbi na yon ay hindi dahil sa pag-ibig sa kanya, kundi dahil sa galit. I hate you, Rodrigo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. You promised me a smooth transaction. You promised me that Winona was stupid. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Stupid? Bulong ni Rodrigo sa kanyang sarili. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tanging estupido sa kwentong ito ay siya. Ang lalaking nagakalang ang isang brilyante ay mas mahalaga kaysa sa gintong puso ng babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 5 taon. Kinabukasan, isang pamilyar na boses ang narinig ni Rodrigo mula sa labas ng visitors area. Ang kanyang ina, si Aling Mercedes. Ngunit hindi na ito ang mapagmataas na Aling Mercedes
na may bagong kulay ang mga kuko. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang suot ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mugto sa kaiiyak. Rodrigo, anak, kailangan nating humingi ng tawad kay Winona. Ang bahay natin, ang apartment, kinuha na ng bangko. Wala na tayong matitirhan. Tanggis ni Aling Mercedes habang nakakapit sa mga rehas. Pumunta ako sa mansyon niya. Lumuhod ako sa harap ng gate pero hindi man lang ako hinarap ng mga bodyguard. Nanay, stop it! Wala na tayong magagawa, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila isang lantang dahon. May magagawa tayo. Sabihin mo sa kanya na may sakit ako. Sabihin mo na kailangan mo ako. Winona has a soft heart, Rodrigo. Gagamitin natin ang utang na loob. Wala na siyang utang na loob sa atin, Nay. Tayo ang may utang sa kanya. Utang na hindi na natin mababayaran kahit sa kabilang buhay. Sigaw ni Rodrigo bago siya dinala ng mga jail guard pabalik sa loob. Samantala, sa isang tahimik na hardin sa loob ng mansyon ng mga Salvatierra, nakaupo si Winona sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang amoy ng sariwang damo at ang banayad na huni ng mga ibon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lumapit si Gabriel, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa at kakanin. Umupo siya sa tabi ni Winona, hindi nagsasalita. Hinahayaan ang bawat sandali na maging bahagi ng kanilang paghihilom. They filed a motion for bail, pero hinarang namin. Panimula ni Gabriel. Isabella is trying to pin everything on Rodrigo. It's a mess, Winona, but it's a mess that you no longer have to clean. Huminga ng malalim si Winona, pinalipad ang kanyang paningin sa malawak na asul na langit. Alam mo, Gabriel, noong nakita ko si Rodrigo na hinihila ng mga pulis, akala ko sasaya ako ng sobra. Pero ang tanging naramdaman ko ay paglaya. Para akong isang ibon na 5 taong nakakulong sa isang hawla na gawa sa kasinungalingan. At sa wakas, bumukas na ang pinto. Ano ang susunod na plano mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng malambing na pag-aalaga. I'm leaving the city for a while, Gabriel, sagot ni Winona. Tumingin siya sa kanyang mga palad na wala ng bakas ng ulan o dumi. Gusto kong bumalik sa mga mangingisda sa Cavite, pero hindi para magtrabaho sa NGO na pinasara ni Rodrigo. Gusto kong magtayo ng sariling pundasyon, isang pundasyong magbibigay ng boses sa mga taong hindi naririnig. And this time, it's under my own name, Winona Salvatierra. Can I come with you? Ang tanong ni Gabriel ay hindi isang hiling ng isang manliligaw, kundi isang pangako ng isang katuwang. Ngumiti si Winona, isang ngiti na kasing liwanag ng umaga. Kailangan ko ng isang mahusay na abogado doon, but only if you can handle the smell of the sea and the simple life. I've always preferred the smell of the sea over the smell of courtrooms, Winona, especially if you're there. Sa di kalayuan, nakatingin si Don Hilario sa kanyang anak. Nakita niya ang pagtayo ni Winona, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Ang vayo ng hangin ay tila nagdadala ng bagong simula. Ang bineras na suot ni Winona ay sumasayaw sa hangin. At sa kanyang bawat hakbang, patungo sa kotse na magdadala sa kanya sa Cavite, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang brown na suot niya ngayon ay hindi nagawa sa ginto o brilyante, kundi gawa sa katatagan, talino, at isang pusong natutong magmahal sa sarili bago sa iba. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Cavite ay tila isang himig ng pagpapatawad na inialay ng dagat sa lupang matagal nang nauuhaw. Ang amoy ng alat at sariwang huli na isda ay humahalo sa init ng sikat ng araw. Isang kombinasyon na nagbibigay kay Winona ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang ginto. Nakatayo si Winona sa gitna ng isang maliit na konstruksyon, ang magiging Salvatierra Learning Center para sa mga anak ng mga mangingisdang binalak palayasin ni Rodrigo.
Wala na ang kanyang dugong pula na gown. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting blusa at maong. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa buhangin. Ramdam ang bawat butil nito na tila humahaplos sa kanyang mga talampakan. The permits are all cleared, Winona. In 3 months, the children will have their first library. Sabi ni Gabriel habang papalapit sa kanya, bit-bit ang 2 baso ng malamig na buko juice. Ang bango ng sariwang niyog ay tila nagpalamig sa matinding sikat ng araw. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakikipag-away pa rin ako sa mga abogado ng mga Montemayor. Ngumiti si Winona habang tinatanggap ang baso. Hindi dahil sa akin, Winona, dahil sa katatagan mo. You chose to build something out of the ruins they left behind. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay hindi umaalis sa mukha ng babaeng sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sarili. Habang nagtatamasa ng kapayapaan ng dalawa, sa loob ng pader ng bilibid, ang bawat sandali ay tila isang impyerno para kay Rodrigo. Ang balita tungkol sa kanyang tuluyang pagkatanggal sa listahan ng mga abogado, ang disbarment, ay tila isang huling pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang dangal na tanging pinanghahawakan niya ay tuluyan ng naging abo. Nakatayo si Rodrigo sa harap ng isang maliit at kalawanging bintana ng selda. Ang amoy ng panis na pagkain at pawis ng ibang preso ay tila sumasakal sa kanyang alaala ng mga marangyang handaan. Narinig niya ang tawanan ng mga gwardiya sa labas habang nagbabasa ng dyaryo. Tingnan niyo to, si Isabela Montemayor. Kinalimutan na ng sariling pamilya. Itinakwil na siya para lang maisalba ang natitira nilang dangal, sabi ng isang gwardiya. Napapikit si Rodrigo. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang likuran. Naalala niya kung paano niya ipinagpalit si Winona para sa mga Montemayor, isang pamilyang tinalikuran din ng isa't isa nang dumating ang dilubyo. Ang kanyang pagsisisi ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang hamak na biktima ng kanyang sariling kasakiman. Isang hapon, nakatanggap si Rodrigo ng isang liham. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang amoy ng sandalwood na kumapit sa papel ay sapat na para malaman niya kung kanino ito galing. Pagbukas niya, isang piraso lamang ng papel ang laman nito. Isang litrato ng dalampasigan sa Cavite kung saan nakatayo ang isang karatula, Salvatierra Learning Center, Built for Truth. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangungusap. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa taas ng iyong narating, kundi sa lalim ng iyong pinagmulan na hindi mo tinalikuran. Nabitawan ni Rodrigo ang papel. Napasandal siya sa malamig na pader ng selda, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming semento, ngunit wala nang sino mang naroon para punasan ang mga ito. Wala na ang Winnie na laging nagpaparaya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang madilim na 4 na sulok ng kanyang pagkakamali. Bumalik ang eksena sa Cavite. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Ang bawat mangingisda na dumadaan ay tumatango at bumabati kay Winona ng may tunay na respeto. Isang respeto na hindi nakukuha sa takot, kundi sa pag-ibig. Winona, tawag ni Gabriel, are you ready to let go of the past completely? Tumingin si Winona sa abot-tanaw, kung saan ang dagat at langit ay tila naghahalikan. Kinuha niya ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang duplicate ng susi ng dati nilang apartment ni Rodrigo na hindi niya sinasadyang bitbit pa rin. Sa isang malakas na galaw, inihagis niya ang susi sa gitna ng malalim na dagat. Ang tunog ng pagtama ng susi sa tubig ay hindi narinig sa gitna ng malalakas na alon, ngunit naramdaman ni Winona ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong sumulat ng bagong kabanata na hindi natinta ng paitang gamit, kundi liwanag ng pag-asa. Sa ilalim ng paglubog ng araw,
Magkasamang naglakad ang dalawa pabalik sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila sinasabing ang lahat ng sakit ay maaari ring malinis ng panahon. Ang bawat hampas ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng sampagwita at bagong pinturang kahoy. Ang Salvatierra Learning Center ay nakatayo na ngayon ng may dangal. Ang puting pader nito ay tila isang parola ng pag-asa sa gitna ng mga barong-barong ng Cavite. Wala na ang amoy ng usok ng syudad at ang malansang amoy ng pagtataksil. Ang tanging nalalasahan ni Winona sa kanyang bawat hininga ay ang tamis ng kalayaan. Nakatayo si Winona sa beranda ng paaralan, pinapanood ang mga batang mangingisda na masayang nagtatakbuhan, bit-bit ang mga bagong aklat na siya mismo ang pumili. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin at sa kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagiging Winnie na laging nakayuko. Teacher Winona, tingnan niyo po ang drawing ko. Sigaw ng isang maliit na batang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at kulay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lumuhod si Winona para pantayan ang bata. Hinawakan niya ang magaspang na papel at doon ay nakita niya ang drawing ng isang malaking barko at isang babaeng may suot na korona. Napakaganda. Kasing ganda ng pangarap mo. Mahinang sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagmamahal. You really have a gift with them, Winona. Lumapit si Gabriel, bit-bit ang isang folder ng mga papeles para sa scholarship fund. Ang amoy ng kape at bagong ligo na sabon na laging dala ni Gabriel ay tila isang pamilyar na kumot na nagbibigay ng seguridad kay Winona. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo, Gabriel. Tugon ni Winona habang tumatayo. Tungkol ito sa pagpapakita sa kanila na hindi sila basura, na ang kahirapan ay hindi dahilan para mawalan ng dangal. I wish someone told me that 5 years ago. But if they did, you wouldn't be the woman you are today. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. By the way, may balita mula sa Maynila. Ang korte ay naglabas na ng final decision. Rodrigo and Isabella are sentenced to 20 years. No parole. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona sa loob ng 1 segundo. Ang balita ng 20 taon ay dapat sanang magdala ng kagalakan, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na buntong hininga. Ang bawat taon na itatagal nila sa loob ng rehas ay katumbas ng bawat patak ng luhang inubos niya sa ilalim ng ulan. Samantala, sa isang masikip na eskinita sa gilid ng palengke sa Maynila, nakaupo si Aling Mercedes sa isang sirang silya. Ang amoy ng nabubulok na basura at malansang tubig ay bumabalot sa kanya. Wala na ang kanyang mga pangarap na maging donya. Ang tanging hawak niya ay isang piraso ng dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Winona na nagpapasinaya sa paaralan sa Cavite. Anak ko, ang anak ko. Hikbi ni Aling Mercedes. Napagtanto niya na sa kanyang kasakiman at sa panggigipit niya kay Winona, siya mismo ang pumatay sa kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. Ang utang na loob na lagi niyang isinusumbat ay siya na palang naniningil sa kanya ngayon. At ang kabayaran ay ang kanyang buong buhay. Bumalik ang katahimikan sa Cavite. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog at ang anino ng paaralan ay humahaba sa buhanginan. Gabriel! Tawag ni Winona. Do you think I'm too cold? Sometimes I feel like I've lost the ability to cry for them. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Winona. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sagot sa lahat ng katanungan ng babae. Hindi ka malamig, Winona. Natuto ka lang protektahan ang apoy sa loob mo. Ang pag-iyak ay para sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang tulad mo ay wala ng dahilan para umiyak dahil ikaw na mismo ang liwanag. Tumingin si Winona kay Gabriel at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang amoy ng dagat
Ang ingay ng mga bata at ang presensya ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya ay sapat na para sabihing tapos na ang giyera. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang itim na sasakyan ang huminto sa malayo. Isang lalaking nakauniforme ang bumaba at lumapit sa kanila. May dalang isang itim na envelope na may selyo ng pamilya Montemayor. Miss Salvatierra, a message from the prison. It's for your eyes only. Sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ni Winona ang envelope. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng tuyong rosas at isang sulat na may isang salita lamang. Patawad. Hindi nanggaling ang sulat kay Rodrigo, kundi kay Isabela. Pinunit ni Winona ang sulat at hinayaan ang mga piraso nito na tangayin ng hangin patungo sa dagat. Ang patawad ay hindi isang salitang isinusulat. Ito ay isang biyayang kinukuha mula sa sarili para makalaya. Winona, what was it? Tanong ni Gabriel. Wala. Ngumiti si Winona. Isang anino lang ng nakaraan na sinusubukang humabol. Pero masyado na tayong malayo para maabutan pa. Magkasamang naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang daan. Ang brown na dati ay sa panaginip lang, ngayon ay suot na ni Winona sa bawat galaw niya. Isang brown na gawa sa katotohanan at pagmamahal sa sarili. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng New Bilibid Prison ay tila pagpasok sa isang mundong nakalimutan na ng sikat ng araw. Ang amoy ng matapang na disinfectant na humahalo sa amoy ng kalawang at pawis ay sapat na para masuka ang sinumang hindi sanay sa hirap. Ngunit para kay Winona, ang bawat hininga niya sa loob ng lugar na ito ay isang paalala kung gaano kalayo na ang narating ng kanyang mga paa mula sa putikan ng Makati. Nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin sa visitors area. Ang lamig ng bakal na upuan ay tumatagos sa kanyang suot na mamahaling pantalon, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa pintuang bakal na dahan-dahang bumubukas. Lumabas si Rodrigo. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang ayos ng kanyang buhok na dati ay bawat hibla ay pinapahalagahan niya. Ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking insulto sa kanyang pangarap na magsuot ng toga ng isang huwes. Ang kanyang balat ay tila naging abo sa putla at ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasan ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang maupo si Rodrigo sa tapat ni Winona, nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Winnie, bumalik ka. Alam ko hindi mo ako matitis. Ang boses ni Rodrigo ay garalgal. May halong desperasyon at isang nakakatakot na uri ng pag-asa. Tulungan mo ako, Winnie. You have the power. Isang salita mo lang kay Don Hilario. Mababawasan ang sentensya ko. I'll do anything. Magiging alila mo ako, basta ilabas mo lang ako dito. Tumingin si Winona sa lalaking minahal niya ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na kawalan. Parang tumitingin siya sa isang basyong bote na itinapon na sa dagat. Rodrigo, listen to yourself. Mahinang sabi ni Winona sa kabilang linya. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na ang mundo ay umiikot sa kailangan mo. Hanggang ngayon, tingin mo pa rin ay utang ko sa'yo ang iligtas ka. Winnie, 5 years. 5 taon tayong nagsama. Hindi mo ba naaalala ang mga gabi na wala tayong makain pero masaya tayo? Ang gaslighting ni Rodrigo ay tila isang sirang plaka na pilit pang umaandar. Naaalala ko, Rodrigo, naaalala ko ang bawat gabi na nagpapakapagod ako para may makain ka habang ikaw ay nagpaplano kung paano mo ako gagamitin bilang panakip sa utang mo. Malamig na sagot ni Winona. And I'm not here to save you. I'm here to give you something. Inilabas ni Winona ang isang dokumento mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa salamin.
Isang titulo ng lupa. Ang apartment natin sa tapat ng Riles. Binili ko na, sabi ni Winona. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Talaga? Itatabi mo para sa akin? Paglabas ko, dun tayo magsisimula ulit? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Hindi, Rodrigo. Binili ko ang lupa para gibain ang apartment na yon. Kahapon, sinimulan na ng mga bulldozer ang paghataw sa pader kung saan mo ako pinaiyak. Sa lugar na yon, magtatayo ako ng isang community pantry at clinic para sa mga taong tinawag mong amoy basura. Ang bawat alaala natin doon ay magiging bahagi na ng pundasyon ng isang gusaling maglilingkod sa mahihirap. Napabitaw si Rodrigo sa telepono. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa mesa ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang huling pag-asa na magkaroon ng matutuluyan pagkatapos ng 20 anyos ay tuluyan ng gumuho. And one more thing, dagdag ni Winona. Ang nanay mo, binibigyan ko siya ng buwanang pensyon para hindi siya mamalimos sa kalsada. Hindi dahil sa kailangan ko itong gawin, kundi dahil iyon ang kaibahan ko sa inyo. I don't leave people to rot, but I don't let people step on me anymore either. Tumayo si Winona. Ang amoy ng disinfectant sa paligid ay tila naglaho, pinalitan ng amoy ng tagumpay na hindi galing sa pera, kundi sa pagpili sa tamang landas. Winnie! Huwag kang umalis! Winnie! Ang sigaw ni Rodrigo ay naging isang mahinang kalos sa likod ng makapal na salamin habang hinihila siya ng mga gwardya pabalik sa selda. Paglabas ni Winona ng gate ng bilangguan, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw at ang amoy ng luntiang mga puno sa paligid. Naroon si Gabriel, nakasandal sa sasakyan. May hawak na isang bouquet ng mga sariwang bulaklak ng sunflowers. Is it done? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng kapayapaan. It's done, Gabriel, sagot ni Winona. Ang huling pinto ay naisara na. Sumakay si Winona sa sasakyan at sa pagkakataong ito, hindi na siya tumingin sa rearview mirror. Ang daan patungo sa Cavite ay malawak at maliwanag. Ang brown na dati ay tila isang pangarap lamang. Ngayon ay lalong nagliliwanag sa kanyang pagkatao. Isang brown na pinatibay ng apoy ng pagsubok at pinalambot ng biyaya ng pagpapatawad sa sarili. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan. Sa bahay, ngumiti si Winona. Sa totoong bahay kung saan ang bawat hininga ay malaya at ang bawat puso ay tapat. Ang bawat hibla ng liwanag mula sa papalubog na araw ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga pader ng Salvatierra Learning Center. Sa hapon na ito, ang hangin sa baybay ng Cavite ay hindi lamang amoy alat at dagat. Ito ay puno ng bango ng sariwang lechon, pansit, at ang matamis na amoy ng kakanin na inihanda ng mga pamilya ng mangingisda. Ito ang araw ng pasinaya. Ang araw kung saan ang pangarap ni Winona ay hindi na lamang isang guhit sa papel, kundi isang buhay na katotohanan. Nakatayo si Winona sa gitna ng entablado. Suot ang isang simpleng bestido na kulay dilaw. Ang kulay ng umaga, ang kulay ng pag-asa. Sa kanyang leeg, ang sapiro ng kanyang ina ay kumikinang, hindi bilang isang pabigat ng nakaraan, kundi bilang isang saksi sa kanyang tagumpay. Sa kanyang gilid, nakatayo si Don Hilario. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng pagmamalaki. Sa kabilang dako naman ay si Gabriel na ang bawat tingin kay Winona ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naghangad na mag-angkin, kundi laging naghangad na magpalaya. 5 years ago, panimula ni Winona, sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Umaabot hanggang sa pinakamalayong dulo ng pampang. I thought my value was defined by the person I loved. I thought my silence was my strength and my sacrifice was my worth. But I was wrong. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi matatagpuan
sa mga kamay ng lalaking hindi siya kayang pahalagahan. Tumigil siya sandali. Ang kanyang paningin ay lumayo patungo sa dagat kung saan dahan-dahang naglalayag ang mga maliliit na bangka. Ang paaralang ito ay hindi lang para sa inyong mga anak. Patuloy niya habang nakatingin sa mga nanay na mangingisda na may mga bakas ng hirap sa mukha. Ito ay paalala na ang ating mga kwento ay hindi natatapos sa dilim. We are the architects of our own light. At sa hapon na ito, hindi na tayo biktima ng ating kahapon. Tayo na ang mga reyna ng ating bukas. Isang malakas na palakpakan ng pumuno sa himpapawid. Ang tunog ng kagalakan ay tila isang musikang bumubura sa bawat alaala ng sigaw at pangiinsulto ni Isabela at Rodrigo. Samantala, sa isang liblib na sulok ng bansa, malayo sa karangyaan ng Cavite, nakatayo si Aling Mercedes sa tapat ng isang maliit na TV sa isang karinderya. Pinapanood niya ang live coverage ng inaugurasyon ni Winona. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay hawak ang isang baso ng tubig. Ang amoy ng usok at alikabok sa paligid ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Winona, isang kislap na dati ay para sa kanyang anak, ngunit ngayon ay para na sa buong mundo. Napaupo si Aling Mercedes. Ang kanyang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang umuubos sa kanyang natitirang lakas. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Winona at Gabriel patungo sa dalampasigan. Ang lamig ng tubig na humahaplos sa kanilang mga paa ay tila isang huling paglilinis sa bawat dumi ng nakaraan. You did it, Winona. Mahinang sabi ni Gabriel. The crown is finally where it belongs. Tumingin si Winona kay Gabriel. Ang amoy ng peppermint at dagat sa lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng katiyakan na hindi niya kailanman naramdaman kay Rodrigo. The crown was never the title, Gabriel, or the money. Ang korona ay ang kakayahang tumayo ng mag-isa at sabihing, I am enough. And now, ano ang susunod para sa reyna? Ngumiti si Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Winona. Now, sagot ni Winona, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, I will enjoy the sunset. And tomorrow, I will wake up and build something even more beautiful. Sa huling sinag ng araw, ang dalawang anino ay naging isa sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat alon na dumarating ay tila isang pagbabasbas, isang hudyat na ang brown na suot ni Winona ay hindi kailanman mababali dahil ito ay pinanday sa apoy ng katotohanan at pinalambot ng biyaya ng pagpapatawad sa sarili. Ang gabi ay dumating, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi natakot si Winona sa dilim dahil alam niya sa kanyang bawat hininga, siya na ang sarili niyang liwanag.